Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Mga kapatid, no? Worse. Ang dami po, pati po yung mga followers talaga, no? Ito nga, Marcos family na to, no? Corazon Austerio, welcome to regular members. Thank you very much, Corazon. Talagang worst budget po to dahil kitang-kita po na ito po ay budget para po magamit, no, sa darating na eleksyon. Kasi po yung mga tradisyonal na pinagkukunan ng pondo ng mga politiko, DPWH, at saka po itong ayuda, bagong inintroduce po ito ng pamilyang ito, itong bagong uri ng pamimili ng boto ayon kay VP Sara Duterte, ginawang legal yung pamimili ng boto sa pamamagitan nitong ayuda. At ang laki po ng mga dinagdag sa ayuda. Corazon Austerio, thank you very much sa 20 Hong Kong dollars. Isra, thank you very much sa $9.99. Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat. Okay, tuloy natin, no? Sabi po ni Amy, para pong magnanakaw, no? Sa gabi, itong si Bongbong Marcos. Ay, hindi pala. Yung pagpirma na gagawin ni Bongbong Marcos dito po sa 2025 budget, no? Marami pong nananawagan na sana pag-aralan, ibalik po sa BICAM o ibalik sa Kongreso yung budget. Wala po eh. Talagang nasunod po yung mga inampalan. Nasunod po yung dapat masunod. Kaya marami na nagsasabi, hindi na po to. Mga anti-Duterte po to, ha. Imagine niyo po itong mga nagsasalita ng laban dito, mga anti-Duterte. Bilib na bilib ka nga eh. Yung mga anti-Duterte, Amik, thank you very much sa 199. Napapatatay Amik ka na. Number 113 party list. Panay tatay Amik kasi ang nababasa natin. Okay. Yun talaga, no? Yun po talaga. Sabi nga ni Amy, paano nila gagawin na maislasan, no? Kasi kinakailangan para maging legal daw, kinakailangan nila maislasan, matapyasan, no, ng pondo ito pong DPWH dahil hindi po obra sa konstitusyon ng Pilipinas na mas mataas pa po yung ibang departamento kaysa po sa education, no? Alam mo naman natin ang DPWH. Sabi nga, kung may mga tongpats, karamihan po nagmumula dyan sa mga proyekto. Pero okay lang sana kung big budget, kung yung mga big project, no, yung mga big ticket projects na tinatawag, mga naglalakihan tulay, infrastructure. Pero ayon po sa revelasyon ito ni Shelo Cutie Magno, ito po ay mga karamihan dito ay flood control at saka mga multi-purpose building na hindi po makakapag-create, no, ng yaman ng Pilipinas. Kanino ko ba narinig, no? Ay kay Attorney Vic Rodriguez narinig ko, no? Magbigay nga kayo ng halimbawa na yung ayuda raw. Yung mga taong nabigyan ng ayuda ay ikinaunlad niya yung pamimigay ng ayuda. Totoo po yan. Wala po
wala pong bansa na umunlad sa ayuda, pero napakaraming bansa po. Hindi po, baliktad. Bura, bura, bura. Walang bansa na naging mayaman dahil sa ayuda, pero lahat po ng mayamang bansa ay nag-invest po sa infrastructure. Yan po ang pagkakaiba ng prioridad, no, ng nagdaang pangulo at saka kasalukuyan. Ngayon po ayuda ang ating priority. Nakalimutan na yung mga big ticket projects. Ayuda ang priority. Na alam naman natin pansamantala, no? Wala pong matagalang impact. Ginagamit lang pag may mga sakuna o may mga pandemya, no? Grabe talaga. Kaya sabi nga ni Amy, parang pagnanakaw etong ginawa ng kanyang kapatid. Kung yung kapatid na mismo, no, hindi ma-maaprobahan yung mismong tagapagtanggol. Tagapagtanggol po si Amy, wag niyo po ipagkakamali na si Amy po ay kritiko ng kanyang kapatid. Ito po ay numero unong tagapagtanggol. Kung yung mga tagapagtanggol na mismo hindi pa masikmura, isa lang naman po yung nakakasikmura sa pamunuang ito. Siyempre, yung mga kakampi nila, tsaka yung mga kakamping at dilawan. Matindi talaga yung no? At mga kaparehan, matindi talaga tong mga to, no? Yung nasikmura po ninyo. Yung binanatan nyo ng dekada na nakakalipas, no? Yung tinatawag nyong pamilyang magnanakaw, yung tinawag ninyo na walang katapusan na anak ng diktador, kung ano-anong masakit na pananalita. Ngayon, yung actual na, nakita na natin na palpak ang mga pinaggagawa nung siya ay nakaupo. Dehin Bokiki ang isang Risa Ontiveros. Dehin Bokiki ang Laila de Lima. Dehin Bokiki ang Leni Robredo. Ano nangyari sa inyo? Okay. Wala tayong aasahan diyan, no? Wala tayong aasahan diyan sa mga 'yan. Tapos ito po ang pinakamalupit sa lahat, no? Lahat ng pangyayari na 'to, alam yan ng mga taong bayan. Taong bayan, alam po yan ng mga taong bayan. Kaya nga po lahat ng mga nakikita natin na uri ng survey, na kalye survey, talagang iniiwan po sa ere. Itong Marcos, kung Marcos versus Duterte, iiwanan po talaga, no? Pero despite ng lahat ng 'yan, ang dami pong vlogger ni Marcos, ang dami pong supporter, no? Bakit po nakapokus kayo sa mga Duterte? Sa paninira sa mga Duterte. Ayun yung problema, no? Focus na focus kayo sa lahat po ng aspeto ng mga Duterte pa rin hanggang ngayon. Parang kung pakikinggan mo yung mga supporter ni Marcos, parang si Duterte ang nakaupo ngayon eh. Malaki po problema ng Pilipinas ngayon na hindi po noon, ngayon. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas. Pero balik kayo ng balik sa paninisi sa mga Duterte. Akalain mo, sisihin niyo yung Duterte sa pamamagitan ng sisisihin niyo yung Duterte sa PhilHealth ngayon. PhilHealth ngayon. Problema ng PhilHealth ngayon, ang sisisihin niyo kay Duterte. Tapos na po, 2022 pa po, tapos na po si Duterte. No? Nakakahiya po. Okay, disgruntled, pati po yung ating kasundaluhan, yung mga PMAers sa mga PMAers group. Ang nagbalita po mismo ng disgruntled sila, hindi po namin kakampi. Si Trillanes mismo. Saan kayo nakakita? No, talagang worst na worst to. Ang payo ko sa inyo, no, kami po nung kami ay vlogger ni Duterte, nung panahon ni Duterte, pinagtatanggol po namin yung mga project ni Duterte. Binabanatan nila yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Binabanatan nila yung build. Grabe bumanat yung mga yan. Panay tulay. Panay kalsada, panay tulay. Makakain ba yan? Makakain daw ba yung tulay at ano?
makakain daw ba yung tulay at saka kalsada? Ganun eh. Naglinis ng Dolomite. Makakain ba yung Dolomite na yan? Pukin na yun, mga mukhang paglamon lang eh. Ngayon, yun talaga, literal lang. Kaya pala, ganun ang atake nila, no? Pagdating ng ngayon, namumuno na tong Marcos, ayuda at pagkain lang. Puta, pagpag ang inyong nanghingi ng donasyon, pagpag pala papakain ng nyo sa mga tao. Puta, tindi nyo naman, budgetan nyo naman. Okay. Meron dito nakakatawa na binabanatan nito ni... Ngayon may problema. Malaki po problema natin ngayon sa pagbabudget. Ang ginagawa po nila, ang tendency po nitong mga BBM vloggers, kaya hindi po umunlad eh. No? Ang binabanatan po nila, si Duterte. Nakita nyo po to, isa sa pinaka-popular nila. Ito raw ang pinakamatalino nilang vlogger eh. Ayan no. Sabi ni Bukbuk Jarrett, sa 7.3 trillion na utang ni Duterte nung pandemic. Tandaan niyo po itong mga numero ha. Ang inutang daw ni Duterte sa 6 na taon niya, 7.3 trillion. Ha? 7.3 trillion inutang ni Duterte. Aminado to na merong pandemic. Pero sinasabi niya, 600 billion lang daw yung ginamit ni Duterte sa pandemic response. Bakit daw umabot ng 7.3 trillion ng utang? 'Di ba? Pag bobo ka, katulad ng mga followers nila, ay talaga, si Duterte talaga nagpalubog sa Pilipinas. Una po, tapos na si Duterte. Ngayon tayo may problema sa utang ni Marcos. Ngayon tayo may problema ngayon tayo nababaon sa utang. Bakit walang nagrereklamo sa pangungutang ni Duterte noon? Bakit kaya? Tanungin natin. May nagrereklamo ba? Meron po nagrereklamo yung mga dilawan. Pero ang dali po natin pagpagin eh. Di ba? Ang sinasabi natin, ang pangungutang, ganito ko po pinapaliwanag yung pangungutang eh. Sino sa mga bilyonaryong negosyante ang walang utang? Umuutang po sila para magpalaki po ng kanilang puhunan. Di ba? Si Ramon Ang, sa tingin nyo yung may-ari po siya ng San Miguel, siya rin po yung nagpatayo ng Skyway. Sa tingin nyo ba si Ramon Ang, yung kanyang Skyway na pinatayo, hindi niya inutang? Inutang niya po yan. Kasi may pera siya pero nasa San Miguel. Alangan namang ibenta niya yung San Miguel para makapagpatayo siya ng Skyway. Kaya siya umuutang para makapagpatayo siya ng Skyway. Ngayon tapos na, kubra na lang siya ng kubra. 'Di ba? Wala pong problema sa pangungutang kung ginagamit mo to sa pamumuhunan. Kung ikaw po ay presidente ng Pilipinas, ginamit mo sa pamumuhunan, saan po yan? Ang utang po na ginagamit sa pamumuhunan ay through infrastructure. Tanong, meron po bang infrastructure nung panahon ni Duterte? In fact, lahat po umaamin, panahon po ni Duterte, yung golden age of Philippine infrastructure. Pinakamaraming napagawang airport, seaport, tulay, kalsada, si Duterte, no doubt. Dapat bang mamuhunan sa Pilipinas? Dapat po. May namroblema ba ng pag-utang ni Duterte? Wala. Bakit? May nakikitang malalaking proyekto. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang highway, nagkaroon ng highway. Simple lang. Umuutang si Duterte, bukod pa dyan, may pandemya pa. Ngayon, tanong, hindi na ba nangungutang si Marcos? Nangungutang pa rin. Nasaan ang pinagawa? Pakita mo. Sige. Wala ka nakita? Kawawa ka naman. Pumipikit ka yata. Ako, naaawa po ako sa mga tao na asan daw yung pinagawa ni Duterte. Sabi nga ni Duterte, hindi ko na kinakailangan ipagmalaki. No? Dahil tumingin-tingin lang kayo sa paligid.
Ayan yung mga pinagawa ni Duterte. Ito po nagtatanong, asan yung pinagawa? Baka si Marcos yan tinatanong mo. Mapapahiya ka lang, Brad. Huwag ka na magtanong ng ganyan at mukha kang tanga. Yan yung problema nyo eh. Pati katotohanan, dinideny nyo eh. Ang katotohanan po, bakit ko ipakikita? Tanga ka. Bakit ko po ipapakita? Napakatanga mo. Alam niyo po, ang katotohanan, hindi niyo po pwedeng i-deny. Katotohanan yan eh. Nakakatawa, no? Pati katotohanan sa'yo, i-deny mo. Masabi mo lang na wala talagang proyekto si Tatay Digong. Digong tong sinasabi natin, ha? O ngayon, ito po ang katotohanan. Tanong, may pandemya po ba ngayon? Walang pandemya ngayon. Meron po ba kayo nakikitang malalaking proyekto? Wala din. Tanong, nangungutang ba ngayon? Nangungutang? Nangungutang pa rin, walang proyekto, walang pandemya. Para butatain natin to si Jared. Dalawa kasi punto niya eh. Malaki inutang ni Duterte. Pero maliit lang yung ginasto sa pandemya. Ito muna tayo sa malaki inutang. Okay. Malaki inutang. Ang inutang po, nautang po ni Duterte, 7 trillion. Tanong nyo po, kung magkano na ang utang natin ngayon. Okay. Iniwan ni Duterte ang Pilipinas 12.76 trillion ng utang. 12.76 trillion ng utang. So magkano na dagdag? More or less 4 trillion na. Dalawang taon at kalahati pa lang si Marcos. 4 trillion na ang nadadagdag na utang. More or less. Kasi ang utang natin ngayon, hindi pa po kasama yung December, October pa lang po. Hanggang katapusan ng October 2024, 16.02 trillion na. So kung iniwan ni Duterte 12.76, more or less 4 trillion na po ang nadagdag sa panahon ni Marcos. Ang tanong, may pandemya ba ngayon? Walang pandemya. Meron po bang malalaki kayong nakikita na ipagmamalaki silang malalaking proyekto? Wala rin. Bakit nagkakautang ng malaki? Di ba? True to my assumption na ang ginagawa lang ng mga vlogger, wag niyong tanggalin yung mga ang ginagawa lang po ng mga vlogger ay ni BBM at mga supporter paninira. Yan po, halimbawa yan ng paninira. Obvious na tinatanong niya ano daw mga nagawa ni Duterte, ipakita ko daw. Bakit ko ipapakita sa iyo? Lihim namin yan eh. Nililihim namin yung Skyway, nililihim namin yung mga airport, seaport. Lihim po yan, tinatago namin sa inyo para hindi nyo makita. Okay. Ang tanong, nakakatawa no? Nakakatawa. Huwag nyo pong i-deny. Sikreto ba namin yan? Tuwing dumadaan kayo, tuwing dumadaan yung mga taga Cebu sa Sisilik, sinisikreto. Sekreto lang to ha. Pumikit kayo para hindi nyo makita yung mga proyekto ni Duterte. Sinisikreto yan. Binubulan nyo kami. Ito po ang malinaw. Sabi ni Jared, bukbuk, 600 billion lang daw ang ginastos ni Duterte sa pandemic response. Kasi gusto niyang kantyawan na yung ibang inutang, hindi dahil sa pandemya. Totoo naman yun. Pero hindi mo ba naisip? 600 billion. Si Jared na nagsabi nito 600 billion lang ang ginastos ni Duterte. Yang 600 billion na yan, alam niyo po, 2 taon na pandemya yan. 2 taon na nagbibigay ng ayuda. Sino mas malaking binibigay na ayuda? Si Duterte o si Martin? Si Duterte.
Sino mas marami nakatanggap ng ayuda, si Duterte o si Martin? Panahon ni Duterte. Ibig mo sabihin ba dong yung 600 billion nakapamigay ng mas marami? Opo. Hindi po ako nagsabi ng 600 billion, ha? Sino? Si Jared. Ini-interpret ko lang sa inyo yung ibig sabihin ni Jared. Ang ibig sabihin, 2 taon tayo may pandemya, nakatanggap ng ayuda yung mga tao, 600 billion lang. Ngayon po, magkano ang ayuda ngayon? 600 billion a year. 600 billion a year ngayon? Bakit konti lang nakakatanggap? Hindi ko alam. Bakit konti lang nakakatanggap? Kayo ba nakatanggap nung panahon ni Duterte? Ngayon ba nakatanggap ba kayo? Doon kayo magtataka. Paano nakapamigay ng mas maraming tao nung panahon ni Duterte? 600 billion lang 2 taon. Tama yan. Kasi yan yung sinasabi ko noon pa eh. Ang budget ni Duterte sa ayuda, 600 billion lang. Hindi lang ayuda yun. Hindi lang ayuda yun. No? Ang budget ni Duterte sa loob ng 2 nagsasabi, ilabas ko raw yung resibo ko. Alam mo, resibo pinagsasabi mo, kayo na nga tinatanong ko, nakareceive ba kayo? Nakatanggap ba kayo ng ayuda? Kayo po, tinatanong ko. Pinauwi sila, libre lahat. Ayan po. Hindi po, kulang po kayo. Iba po yung 600 billion sa ayuda lang po to. Huwag nyo po lituhin. Trillion po ang inuutang ni BBM. Trillion po. Ang 600 billion po a year, budget lang po yan sa ayuda. Ayan Sabi single mother, 5 times ako nakatanggap nung panahon ni Tatay Digong. Lahat nabibigyan ng ayuda panahon ng PRRD. Hindi po ako. Huwag mo kong hanapan ng resibo. Kayo tinatanong ko kung nakareceive kayo. Sasabihin mo lang naman, hindi ako nakareceive. Bakit mo ko hanapan ng resibo? Kayo nga tinatanong ko eh. Nakareceive ba kayo? Ngayon, ito po ang tanong. 600 billion, sabi ni Jared, kasama pa po yung injection. Bumili pa tayo ng panturok sa atin. Kasama pa ron ba dun? Oo, kasama pa ron. Problema po yan ng mga politiko nyo dyan sa Bukidnon. Bakit hindi nakarating yung ayuda dyan? Hindi po. Puta, nagbobolahan tayo eh. Ang sinasabi kong wala, sobra naman kayo. Ikaw tinatanong ko, sino yung nagsabi na hindi siya nakareceive? Confidential yan kaya wala resibo. Joe M. Barba. Hindi ka ba nakatanggap ng Wala kang nakita? Walang taga-inyo na nakatanggap ng ng ayuda? Ako matitiyak ko sa inyo, wala pa rito nakatanggap ng ayuda ngayon eh. Aampoin ko lang mga kapatid, 600 billion ngayon a year ang budget. Dati 600 billion, 2 taon. Hindi lang ayuda yun. Kasama pa yung pambili ng PPEs. Kasama pa yung pambili ng bakuna. Libre po yung bakuna. Alam nyo ba kung magkano ang bakuna? 4,000 yata isang bakuna. Nakailang bakuna po kayo? Yung mga sinasabing wala silang wala silang natanggap. Hindi ba kayo nakalibreng bakuna? Nagbayad ba kayo ng bakuna? Magkano yung bakuna? 4,000. Nakailang bakuna ka? 3? Ako nakatatlo ko eh. May booster pa eh. Pang-4, sabi ko wala na yan. Lokohan na yan. Nakatatlong bakuna kayo, 12 million. Doon din galing yun sa 600 billion. Ang dami pala.
nanggaling dun sa 600 billion ni Tatay Digong. Bakit ngayon yung 600 billion? Wala silang ini-injection ng bakuna. Bakit po? Swab test pa. Bakit ngayon? Wala na kami makitang ayuda, wala pang ano. Kaya yung mga tagapagtanggol, hirap na hirap kayo, no? Naghanap kayo. Puta, nilihim din yung pagbabakuna. Nilihim din sa inyo. Wala kayong nakitang bakuna. Kawawa naman yung lugar ninyo. Hindi po kayo nakatikim ng bakuna. Hindi po libre yan. Wala po namigay ng bakuna. Binili po natin yan. Yan po yung bahagi ng 600 billion. Nilihim din sa inyo yung bakuna. Ang dami pong ginastos kasi direkta yung pera hindi po naibulsa. Direkta po napupunta sa tao. Nakuha nyo po? Five-star hotel. Sagot din ng ayuda. Ayuda din po yan. Ngayon ba, meron na pa five-star hotel? Anak ko po. Ang anak ko po ay sinundo ko pa eh. Bawal. Hindi po pwedeng makipagkita. Galing siya sa Oman. Diretso sa hotel. Lahat po ng hotel na yun, binayaran po ng Duterte. Marami pong ginastos ng pandemya. Bakuna, hotel ng mga umuwi.